Ito na at ang pinakamagandang adventure na nangyari sa buhay ko dahil hindi ko akalain na pwede pala natin itong gawin ng tayo lang at walang kasama. Dito ko talaga masasabi na nag-mature na talaga ako dahil nag-iba na po kasi yung mga hilig natin sa buhay. Mas gusto na natin ng payapa at tahimik na pamumuhay kaya nandito nga ako sa bukid naglakbay upang ma-enjoy ko ang mga magagandang tanawin. Dito na rin pala ako kumain at lahat ng mga mapapakinabangan ay kinuha nga natin para ulamin. Speaking of mapapakinabangan, dito nga sa bukid may mga gulay na pwede natin makuha ng libre. Udlot nga ho ng gabi yung kinuha natin at niluto natin ito sa gata ng niyog. Kaya tara, samahan niyo ako sa videong ito. What's up everyone? Ako nga pala si Tuki, dating nagtatrabaho sa bangko at pagkatapos nga ng isang taon at isang buwan, nag-decide nga ako mag-resign. Mubok din ako maging isang pulis at naipasa ang lahat ng agility test pero hindi pa rin tayo pinalid na makapasok sa listing ng ranking. Kaya naisipan kong pasukin ang mundo ng pagbablog kaya ito ako ngayon tambay habang busy sa paggawa ng mga content. Ginawa ko na itong libangan kahit alam ko na wala itong kaserigaduhan na makakatulong sa akin pero ganun pa man, sinubukan ko pa rin dahil gusto kong makapagbigay saya sa mga tao at makatulong na rin sa mga magulang ko. Laki po ako sa hirap dahil ang papa ko ay isang mangisda at ang mama ko naman ay labandera. Isa po sila sa mga naging inspirasyon ko na mag-aral ng mabuti. Sa kabila ng hirap ng aming buhay, hindi pa rin ito naging hadlang para huminto sa pag-aaral. Dahil palagi sinasabi ng mga magulang namin na mag-aral kayo ng mabuti hanggang sa kaya pa namin. Dahil ito lang ang kaya naming maibigay sa inyo. At dahil dyan nagpursige kami at nagbunga nga lahat ng mga hirap at sakripisyo nila. Dahil nakapagtapos na kaming 5 sa kolehiyo. Akala ko dati kapag tapos ka na okay na. Pero ngayon ko lang na-realize ang realidad ng buhay kung gaano kahirap na maging stable sa sitwasyon. Pero ganun pa man, patuloy pa rin akong nangangarap na makamit lahat ng mga pangarap ko sa buhay. So balik na nga tayo sa adventure natin. Kung makikita nyo, busy tayo dito sa pangunguha ng mga gulay. So lahat nga ng mapapakinabangan ay kukunin natin. Kaya udlot ng gabi nga po dyan yung kinuha natin dahil naisipan ko pong magluto sa gata ng niyog. Pagkatapos natin manguha, may natuklasan po pala akong magandang spot kaya nagpahinga muna ako bago magpatuloy sa paglalakbay. So dito nagpatuloy na tayo sa paglalakbay at binisita nga natin yung spot namin ng mga bata sa tuwing kami ay nagluluto sa mga ginagawa namin mga adventure. Plano ko po sana dito magluto pero may nakita ako sa unahan na mas maganda pa dito. Kaya pinuntuhan kaagad natin ito para makapagsimula na tayo sa pagluluto. Pagkarating nga natin, nag-sit up na agad tayo ng mga kagamitan natin at syempre tamang tambay lang muna habang pinapakinggan yung mga agos ng tubig at langhapin ang mga masasarap na hangin. Yan po talaga ang pinakagusto kong gawin kapag nandito ako sa bukid. At dahil nga nagutom na ako, sinimulan ko na ngang linisin ang mga nakuha nating gapi para naman makapagsimula na tayo sa pagluluto. Lahat nga ng mga rikado sa pagluluto ng udlot sa gabi ay dala na natin at iniridi ko na lahat ito sa bahay pa lang para pagdating dito sa bukid ay lulutuin na lang natin para hindi na tayo mahirapan gawin ang mga ito. Alam ko karamihan sa inyo ay nakatikim na ng ganitong ulam, lalong-lalo na yung mga taga-probinsya na nakalakihan na maggulay nito dahil nga ang ganitong gulay ay libre lang natin ito makakuha basta masipag ka lang sa pagpitas nito. Sa pagluto nito, syempre hindi mawala yung gata natin. Ilagay nga ho natin dyan ang pangalawang piga ng gata na hindi espiso para siya yung magsisilbing daan para makuha yung kati ng gabi. Nilagay rin natin dyan ang mga pangunahing lamas na luya at sibuyas. Sinimplihan lang natin ito dahil alam ko masarap ang kakalabasan ng lutong ito dahil espiso yung gata natin. Asin at seasoning lang pala yung mga pampalasa natin dyan mga kapobre. So dito naman naligo na tayo habang hindi pa naluluto yung ulam natin. Ito po talaga sa mga pinakagusto kong gawin kapag nagluluto ako ay ang maligo habang busy sa ginagawa ko. Hindi na po talaga ito bago sa akin dahil ginagawa ko po kasi ito sa mga adventure ko. Sa ilog po talaga ako nagluluto dahil presko po kasi at malapit lang yung mga resource ng tubig kung gusto mo gamitin ang mga ito kumpara kung nasa lupa ka. So dito mga kapobre, malapit nang maluto ito at inilagay ko na rin ang first piga or espisong gata natin sa nagbubukal na udlot ng gabi. Excited na po akong kumain talaga mga kapobre dahil paborito ko po kasi ito. Finally mga kapobre, dito naluto na rin yung special nating laing na udlot at agad-agad na nga ho tayo nag-sit up na mga kailangan para makapagsimula na tayo sa kainan. Pero bago nga tayo magpatuloy, magdasal muna tayo sa Panginoon sa lahat ng biyayang ibinigay niya at pati na rin sa protection. Tama mga kapobre, kain na tayo. Ang sarap dito mag-adventure, I swear. So ngayon mga kapobre, pauwi na tayo. Grabe, nag-enjoy po talaga ako sobra mga kapobre. Super ganda kasi dito. At saka yung niluto kong udlot ng gabi, napakasarap yun. Yung gata kasi napaka-espiso. Sobrang tamis. Grabe, wala akong masabi sa niluto ko. So ngayon, pauwi na tayo. Grabe mga kapobre.
abot langit po yung kuan, ngiti ko.